Siguro po, mahigit 10 ko na siguro itong pagbalik sa Hong Kong. Sabi ko lang talaga noon sa Panginoon, Lord, pupunta ako sa Hong Kong para mamamasya ng kaming pamilya. Last year po, October, nadala ko dito ang buong pamilya ko. Taon-taon kami nandito. Pinapasyal ko yung mga anak ko sa Disneyland. Dahil malaklaki na sila, sabi ko, ama na. Pero sabi ko sa Panginoon, kasi naalaala ko lang noon, pag kami naririnig ako na word na may mga family dito magta-travel sa ibang bansa, at talagang ako excited ako, yan! Yes! Kahit walang gumagaya doon sa ginagawa ko, basta naniniwala ako tapos tataniman ko yun. Alam niyo po, nangyayari talaga. Kasi wala kang paniniwalaan na hindi mapufulfill. Amen. Kasi word ni Lord yan. Lahat ng paniniwalaan mo, mangyayari. Mabuti man yan o hindi. Kung anong paniniwalaan mo, tignan niyo. Di pa ako umili. Meron na dumating. No? Now, sabihin mo nga, bountiful crops. Bountiful crops. Sino dito farmer? Oh, so farmer mo kayo? Kayo din, farmer? Ano tinatanim mo? Mais. Sabihin na lang natin, palay. Ang palay, ilang buwan bago mag-harvest? 3 months. Hindi kayo. Yung palay mo, bago maging crops, okay? 3 months, di ba? Kay Lord, iba. The moment you plant seed, at that time, you will have a crop. Amen. Wow. Sinong gustong may harvest ngayong araw na to? Lord, I declare harvest! Kanino kaya yun? Sabi mga sa katabi mo, mangyayari yan. Grabe, no? So, pag may nagrema na word sa puso mo, taniman mo. Amen. Amen? Oh, kasi bakit? Alam mo kasi na mapufulfill yun eh. Tayo ganito, Lord, saka na pag dumating, bibigyan kita. Ganon tayo, no? Lord, bless me first, and then I sow. No, you sow first, and then you will see the harvest. Amen. May kausap ba ako? Amen. Kaya lahat na magre-rema sa iyo, taniman mo. With faith, lagyan mo ng confidence yung faith mo, Lord, Panginoon, pangpunta ko sa Canada yan. Lord, promotion ko yan. Kung wala ng promotion, increase na sweldo ko yan. Faith yun eh. Meron kang sinisin. Sino ditong may poso sa bahay? Yung sa Pilipinas, poso. Di ba yung poso sa umaga, bombahin mo? Ang lalabas naman doon, wala eh, hangin. Subukan mo, lagyan nyo ng tubig. Anong tawag doon? Cutting. Pero sa Tagalog, iba, salubong. Ang tawag nun sa amin, salubong. Ay, sa Maynila, salubong. Kung gusto mong lumabas yung tubig, salubungan mo ng tubig. Pero kung mag-aantay kang lumabas ang tubig, kahit 10 taon mong bombahin yun, hangin ang lalabas doon. Alam niyo po ba? Tignan niyo ha. Alam niyo ba na si Jesus Christ tinanim din siya? Yes. Saan siya nilagay? Sa cross. Kaya nga sabi ng John 3:16, for God so. Love the world. O, iba yung interpretation mo, God so. Nakita yon. Yung sa akin, God so. Sinong-sino ng God the Father? Yung Son. And for God so loved the world. Why He saw the Son? Because He loved the world. Ang Diyos nga nagtanim, ikaw ba? Gusto mong i-bless ka ng Diyos? Magtanim ka. O yan, tahimik na naman tayo. Kasi naisip mo, Diyos ko, kailangan ko na. Tapos magpatanim pa ako. Yun nga. Alam mo, sino nakakailangan ng pera? Diyan magaling si Lord. Oo. Di ba, Pastor Grant? Kung gusto mo magkaroon, hindi ka magkakaroon hanggat wala kang tinatanim. Tayo kasi, ang principle natin, Lord, ako muna bago ikaw. Alam mo naman, Lord, ang kailangan ko. Hindi. Si Lord iba. Gawin mo muna, mag-obey ka muna, and then you will see. Amen? Bountiful crops. Sabi mo nga, bountiful crops. Your bountiful crops is on your seed. Oh, palakpakan natin sila. Mahina yung palakpak na yun. Yung malakas.
I declare may mag-spring up na breakthrough ngayong araw na to. Isipin mo, habang tinataniman mo, mag-spring up yung house unlock mo. Mag-spring up yung promotion mo. Mag-spring up yung glory to God increase. Mag-spring up yung favor ni Lord. Mag-spring up yung breakthrough ng buhay mo. That's the anointing of seed. May kausap ba ako? Amen. Sabihin mo sa dalawang katabi mo, breakthrough ko ngayong araw na. Breakthrough ko ngayong araw na to. Ito ang naranasan ng siya na may bunga. Puntahan nga natin. Okay? Puntahan nga natin yung 2 Kings chapter 4. Sige. Basta ho, pag nagtanim kayo, lagyan nyo ng assignment.